Hello, good evening po sa lahat. Isang maganda at pinagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Sa lahat po ng naaabot ng live devotional program na ito, good evening. Mula po Luzon, Visayas at Mindanao at maging yung pong nasa labas ng ating bansa na nakakarinig ng ating programa, I know that God will bless you and keep you and He will let His face shine upon you and give you peace. So ladies and gentlemen of God, magsama-sama po tayo ngayong gabi para po sa pag ninilay-nilay na naman po ng mga salita ng Diyos. We will start our program into your presence with a prayer. Heavenly Father, we gather before you tonight seeking your guidance and protection. Buksan mo po ang aming mga puso, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita and challenge us to live according to your will. I-grant mo po, Panginoong Diyos, sa amin ang kaalaman at karunungan to understand our responsibility towards everyone, especially to you. May your love flow through us as we share your message tonight. Forgive us of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. A blessed evening po again. Welcome into your presence, a live devotional po na ating pong ginagawa bawat gabi. Sa ganitong paraan po, nagagawa natin na makakommune po sa ating Panginoon, makapagnilay-nilay ng kanyang mga salita na siya pong ating main source of strength. Mula po dito, na-inspired po tayo, nabibigyan po tayong lakas sa likod po ng mga pinagdaraan ng ating pagsubok sa araw-araw. And ngayon pong gabi, magsama-sama po tayo virtually. Kung hindi pa po kayo inaantok at sa mga natutulog po, God bless po sa lahat. Have a nice good night rest. So this evening, ating pong tatalakayin ang isa sa mga napakahalagang tanong which resonated throughout history. Ibig sabihin po, ang tanong na ito ay simulat sa pulpa ay naipukol na sa lahat ng tao, lalong-lalo na po sa mga Kristiyano na tulad natin. So, ano po itong tanong na 'to? This is a question that we can find in Genesis chapter 4 verse 9. Am I my brother's keeper? Ito po ay tungkol o hango sa kwento ng magkapatid na si Cain at Abel. So, it serves as a stark reminder po ng isang mahalagang bagay na dapat ini-exercise po ng bawat Kristiyano, ng bawat anak ng Diyos, lalong-lalo na po ang bawat isa na bahagi ng katawan ni Kristo, ng New Testament Church. So, ito pong tinatawag nating responsibility towards one another. To read, in Genesis 4 verse 9, it says, "And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother?
And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Dito po makikita natin na si Cain at Abel, mga anak po ni Adam and Eve, they made an offerings to the Lord. So in the previous verses po, kung babasahin natin yung chapter 4 from the very beginning, makikita natin that Cain harbored yung tinatawag nating sama ng loob at galit dahil po mas binigyan po ng pabor ng Diyos yung pong offering ni Abel. So because of this, he committed ito pong pinaka-outrageous na gawain ng tao, murder. So he kills his brother Abel. And with this, makikita natin that God confronted him. Tinanong po siya ng Panginoon, though we know that God knows exactly what had happened. So ano po ang purpose ng pagtatanong? To give Cain the opportunity to confess. Aminin ang kanyang ginawa. Ano po ang sabi ng Panginoon? Where is Abel your brother? But sad to say, Cain lost that opportunity. He chose to deny what he did by replying, I do not know. Ako ba ang tagapangalaga ng aking kapatid? Nung bata pa po ako, minsan po naiiwan akong tagabantay nung mga maliliit ko pang kapatid. 'Pag iniiwan sila sa akin ng yung pong nakamulatan na naming lolo at lola doon sa kung saan po kami dinala sa somewhere in Bicol. So, every time na aalis po sila, aakyat ng bukid, so yung pong mga siblings ko, so they will be put under my custody. So, may mga panahon po kasi bata pa, maglalagalag ka, maglalakwat siya, maglalaro, pupunta ng ilog, aakyat ng mga puno. So, makakabalik ako sa bahay, madadatnan ko nandoon na yung tinatawag kong lolo at lola. So, magagalit sila, "Nasaan yung kapatid mo? Saan ang galing? 'Di ba sinabi namin na bantayan mo?" So, always po na natatandaan kong sagot ko, "Bakit kasi akong pinapabantay? Ako ba ang dapat magbantay sa kanila? Ako ba ang tagapangalaga nila?" May mga panahon po siguro na naranasan natin 'to, every time that our parents tells us to take good care of our younger siblings o sino pa man. Based from this simple illustration, makikita natin yung the same na tanong ni Cain when he was asked by God, "Am I my brother's keeper?" So ito pong tanong na ito, it can be generally interpreted in two ways. Pwede po nating interpret ng sa dalawang paraan. Una, am I my brother's keeper? It is a denying responsibility. Bakit po? Kasi alam ni Cain mismo sa sarili niya na meron siyang pananagutan kay Abel. But he chose not to exercise his obligation towards his brother. Pangalawa pong bagay na makikita natin dito sa tanong na, am I my brother's keeper? Not only a denying responsibility. Again, yung denying responsibility based on human perspective, sa perspektibo po ni Cain. Yung pangalawa pong bagay na makikita natin dito sa tanong, yung pong God's perspective. When he asked Cain, where is your brother Abel? It is recognizing that man has the so-called natural responsibility towards other people, towards every fellow human being. So, malimit po na nagi-guilty tayo. All of us are hindi po natin madi-deny sa sarili natin na may mga pagkakataon na nalilimot natin na meron pala po tayong pananagutan sa ating kapwa-tao. Lalong-lalo na po na tayo yung mga Kristiyano, tayo po ay bahagi ng iglesia ng ating Panginoon. So definitely, meron po tayong pananagutan sa ating mga kasama diyan sa loob ng iglesia. Regardless kung ano pa po sila, anong estado o ano po ang sitwasyon nila sa buhay, each of us has this so-called responsibility towards one another. Naalala ko po yung pelikula ni Mel Gibson. It was a war epic movie. Ang title po niya is yung We Were Soldiers. Ang role po dito ni Mel Gibson,
Siya po yung commanding officers ng isang platoon na ipapadala doon sa Vietnam. So, ito pong platoon na 'to binubuo ng iba't ibang mga lahi ng mga races. So, before flying, going doon sa ano, sa warfield, pinalinya po muna niya yung platoon niya, tapos nagbigay po siya ng speech. Medyo mahaba po yung speech, pero one of the most striking part ng speech talaga na talagang ganadong-ganado akong pakinggan paulit-ulit, ay ito pong pinaka-last na part. Ang sabi niya, "We are moving into the valley of the shadow of death, where you will watch the back of the man next to you as he will watch yours. And you won't care what color he is or by what name he calls God." Alam mo, napakaganda pong isipin na inilagay po tayo ng Diyos sa iisang flock, sa iisang lugar kung saan po ang bawat isa sa atin masasabi natin walang pagkakaiba kasi tayo po ay may iisa ng damdamin, may iisa na pong kulay, may isa na pong dugo na nananalaytay na sa atin at ito po yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. The day when we receive Jesus Christ as Lord and Savior ng ating pong mga buhay, tayo po ay naging isa. Hindi na po tayo magkakaiba. In a secular realm, makikita natin na isa sa mga dahilan kung bakit hindi po nagagawa ang pagbibigay ng atensyon at responsibility towards one another kasi ang number one na tinatawag nating barriers is yung race, yung color, yung belief, yung status. Pero po sa atin bilang mga Kristiyano, wala na po tayong pagkakaiba and therefore, mas madali na po sa atin na i-practice yung responsibility. However, sad to say po, aminin man natin sa hindi, makikita natin na marami sa mga iglesia ngayon na parang 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 namumuhay ng iba-iba ang pulo. Ibig sabihin, parang hindi natin makita ang pagkakaisa, hindi natin nakikita yung tinatawag nating yung kaisahan natin sa pananampalataya, yung kaisahan natin sa bautismo, at yung kaisahan natin sa Panginoon, 'di ba? We have one faith, one Lord, one baptism. We belong in the New Testament church and yet we are polarized. Because of this, we cannot exercise this so-called godly responsibility. So tonight, we will explore what does it mean, okay? Ito pong tinatawag nating to have a common mindset of giving attention to our brother's welfare. Para po masagot natin, am I my brother's keeper? Tagapangalaga ba tayo ng ating kapatid? Tagapangalaga ba tayo ng ating pamilya? Tagapangalaga ba tayo ng ating mga kamag-anak, kaibigan, ng ating kasama dyan sa iglesia? Tagapangalaga ba tayo ng lahat ng mga taong nasa paligid natin? So how can we, unlike Cain, show compassion and care towards those around us? Ano po bang ibig sabihin to live a life that considers the well-being of others? At papaano po kaya natin mapuput into practice itong tinatawag nating showing care to our other people, to our brothers and sisters in Christ who belong in the same church kung saan po tayo nabibilang din in our daily lives. Paano po kaya? So isa lang po ang tugon dito. Paano? Let us choose to care. Piliin po natin na magpakita ng tinatawag nating pagpapahalaga. 1 John chapter 3 verse 17, ano po ang sabi diyan sa mga salita ng Diyos? But whoso hath his words good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? Makikita po natin dito sa mga sinulat ni Apostle John, ina-highlights po dito yung kahalagahan ng maging bukas ang isipan natin sa pagpili na magbigay ng pagpapahalaga. Take note, to care is to choose. Hindi po tayo pinipilit. Pero kung nandyan po si Kristo sa buhay natin at sa puso natin, ibig sabihin, mas madali po nating piliin ang magbigay ng pagpapahalaga. Because that is the reflection of doing our responsibility towards them. Okay? So sa madaling salita, we need to move beyond simply feeling. Yung tinatawag nating sa salitang love kasi ang dali pong sabihin ng love pero ang hirap pong i-exercise.
ang hirap pong ipakita. So, we can only choose to care kung meron po na tinatawag nating unang-una, awareness. Are we aware that we have responsibility towards others? Are we aware? Aware po ba tayo? What do we mean by awareness? It is knowing of being conscious of something. Bukas po ang ating isipan. Alam natin, we have the knowledge and understanding about sa particular issue na pinagdaraanan po ng ating kapatiran sa pananampalataya. Awareness is to know what is going on. Hindi po tayo was knowing, ika nga po sa yung colloquial na pananalita. 'Di ba? Hindi po tayo mga tao na walang alam. We are aware because first and foremost, God gave us knowledge and wisdom to understand what is going on around us. So, we need to be conscious enough. So, awareness is the first thing na pwede po nating dapat yakapin in order for us to choose to care and exercise responsibility. Proverbs chapter 24 verses 11 to 12, ang sabi po diyan, "If thou forbear to deliver them that are drawn unto death, and those that are ready to be slain, if thou say yes, behold, we knew it not, that not he hath pondered the heart consider it, and he that keepeth thy soul, that not he know it, and shall not he render to every man according to his works?" Now, look closely dito po sa sinabi ni King Solomon in Proverbs 24:11 to 12. Sa verse 11 po, it was a call for action. Ano po ang action na tinatawag dito ni King Solomon? That we need to make a step forward in helping those who are in danger. Ibig sabihin po, sa simpleng pananalita, we are admonished by the word of God, okay, not to ignore somebody's suffering. Alam po natin, hindi lang po natin nakikita na marami po sa ating kapatiran ang sobrang bigat ang pinapasan and they are suffering inside. Sometimes nakikita natin sila sa loob ng iglesia, nakangiti, tumatawa, kasabay po natin, pero deep inside, they are like yung mga tinatawag nating batang umiiyak. So, hindi lang po nila malabas. So, therefore, sabi dito, let us be aware of what is going on inside of them. Sa verse 12, makikita po natin dyan yung warning. It was a warning against denying our responsibility to do the action. So again, verse 11, call to action. Ang verse 12, if we do not, okay, response to the call to act, okay, ibig sabihin, we are endangered of something kasi alam po ng Diyos kung ano ang nasa loob ng ating puso at isipan, hindi po natin yun madi-deny. So if we do not choose to to take care, to show responsibility towards them, so ibig sabihin, dini-deny po natin yung pagkakataon na ma-apply po natin yung mga katuruan ng Diyos sa ating buhay. 'Di ba? Ang sabi po ng Panginoon, we need to be aware of the sufferings of everybody. Kung naalala niyo po yung kwento ng 'di ba, yung Good Samaritan. 'Di ba? Yung isang Israelites na inabuso, binugbog, ninakawan at iniwan na almost dead doon po sa kalsada. And there were 3 persons nag-pass by. So among these 3, yung pong hindi po inaasahan na tao, yung pa ang nagbigay ng tulong. Yung po ang nakaramdam ng suffering nung taong nakahilata doon sa kalsada. So, these are the ways that we need to cultivate, okay? Para po ma-develop po yung awareness natin and eventually piliin po natin na magbigay ng pagpapahalaga sa ating kapwa Kristiyano at miyembro sa iglesia. So, papaano po natin mako-cultivate itong tinatawag nating awareness? Unang-una, kinakailangan matuto tayong makinig. We need to listen. Ang problema po sa atin, sa maraming tao, gusto natin na lagi tayong pinakikinggan at ang hirap pong magbigay ng atensyon sa iba para makinig tayo. We always wanted to be heard, okay? Yan po yung natin, yan po yung natural inclination, yun po yung ugali natin. Ito po yung tinatawag natin na narcissistic na katangian. Kumbaga,
we always put ourselves diyan po sa pedestal. Tayo po ang dapat laging makita, yung pangangailangan natin ang dapat mapansin ng tao. Pero ano po ang sabi diyan sa James chapter 1 verse 19? Let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. So we need to develop this sense of listening attentively. Mas mabilis pa po tayong mag-comment, mas mabilis pa po tayong magbigay ng mga negatibong puna sa ibang tao, 'di ba, kapag nanghihina sila, kapag napapansin natin na hindi naman sila masyadong nagbibigay ng panahon sa mga gawain ng Panginoon, we do not know what they are going through, 'di ba? So, kinakailangan nila ng tao na tulad natin na mas malaki dapat ang pag-unawa sa pinagdadaanan nila. So, again, to be aware, we need to know how to listen. Pangalawa, we must learn how to observe. This is one way to develop yung tinatawag nating awareness. Okay? What do we need to observe? I-observe po natin ano po ang nangyayari sa buhay ng ating mga kapatiran sa iglesia. Ano po ang nangyayari, ang pinagdadaanan nila. Philippians chapter 2 verse 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Wag lang po tayong mag-focus sa sarili natin. Nakikita po natin kapag may nag-uusap po, kunyari nag-uusap sa loob ng iglesia, tapos ang papag-usapan ma-open po yung iba't ibang klase ng problema. Kapag ang brother po natin o ang sister mag-start na magsabi na, "Alam nyo ba, ang laki ng problema ko ngayon, meron akong sakit." So, kadalasan hindi po magpapatalo ang isa. Hindi pa nga tapos na mag-share yung isa, tatayo siya, sabi, "Ako rin, may sakit din ako." So, ibig sabihin, we also wanted to get the attention and the care of others instead of listening first, doon po sa naunang mag-share ng kaniyang kabigatan at pinagdadaanan. So, again, to show a care, we need to observe properly. Ano po ba ang dapat nating bigyan ng kabuuang pansin? Lagi na po ba ang ating sarili o dapat magbigay rin po tayo ng pagpuna, okay, ng pagtingin sa sitwasyon ng iba. So it encourages us to consider the needs of others, not just our own. And para po again ma-develop itong sense of awareness natin, hindi lang makinig, hindi lang mag-observe, but also we need to act. We need to put our faith into action. Yes, we are saved by grace through faith and not of ourselves. It is the gift of God and not of our works, lest any man should boast. Yes, tama po. Ligtas na po tayo. Pagkatapos po niyan, inaasahan ng Diyos na dapat mai-practice natin yung pananampalataya na meron tayo sa Kanya. And by what? By showing the act of God, yung pong tinatawag nating pag-ibig ng Diyos, yung mercy ng Diyos, yung compassion ng Diyos na ating pong na-experience at ating po dapat ipa-experience din sa iba. So, sabi po diyan sa James chapter 1 verse 27, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. So this highlights the call to serve those in need and put our faith into action. Yes, faith without work is dead. Dead in the sight of man. Kasi magtatanong po sila, magdududa sila, talaga bang anak yan ng Diyos? Talaga bang Kristiyano yan? Talaga bang kabilang siya sa mga tao na iniligtas ng Panginoon? Bakit hindi nakikita sa kanya the way he treated others? So, iba? So, kinakailangan po na maging aktibo, hindi lang yung pakikinig natin, yung pag-observe, but we need also, part of our awareness is yung pag-act po natin, pagkilos, isasabuhay po natin yung ating pananampalataya diyan sa ating Panginoon. And this is the best way, the first best way on how to choose to care for others. And thereby, napapractice po natin yung responsibilidad po natin sa iba na gusto po ng Diyos na dapat i-exercise natin. So, pangalawa po, so sinasabi dito, hindi lang po awareness ang dapat i-develop natin. We need also to develop empathy, to choose care, para po piliin natin ang magbigay ng pagpapahalaga sa ibang tao. So what do we mean by empathy? Empathy means the ability to understand and share the feelings of other person. Ang problema po sa maraming Kristiyano ngayon,
mas nauuna po yung tinatawag nating paghuhukom kaysa po ang pag-aalam, okey, ang pag-uunawa sa pinagdadaanan ng ibang tao. For example, meron po tayong kapatiran sa iglesia na nakikita natin dati na aktibo pero later on nakikita natin na medyo madalang na lang siyang pumunta sa simbahan. Madalang minsan na lang natin siyang makasama sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Meron tayong nakikitang mga kapatiran na dati kasama natin sa iba't ibang ministry ng Panginoon pero bakit ngayon parang, bigla na lang naglaho. So, ang pinaka-immediate na reaction po natin diyan is mag-judge, 'di ba? Siguro pumunta na siya ng sanlibutan, siguro mas inunan niya yung trabaho niya, o siguro mas ano, mas malaki na yung ano, ang panahon niya na inilalagay dun sa mga bagay-bagay na na gusto niyang maabot sa buhay, 'di ba? So, ganyan po kaagad ang ating, immediate na reaction, but without knowing kung what is happening diyan po sa kaniyang ano, sa kaniyang buhay, sa kanya pong pamilya, o sa ano pa pong nangyayari na dapat po nating mapagtanto kung ano po ang naging dahilan kung bakit nanghina siya o madalang na siyang ano, pumunta ng simbahan at makasama natin sa mga gawain ng Panginoon. So, when we say empathy, we are trying to put our feet on the shoes of others. Ibig sabihin gusto nating maramdaman ano yung nararamdaman ng iba. Dalawa po kasing klase ang empathy. Meron po tayong tinatawag na cognitive empathy o yung intellectual understanding ng pinagdadaanan ng ibang tao. For example, makikita natin na ang dahilan pala, makikita natin na ang dahilan pala kung bakit bigla na lang nawala sa pagtitipon ng isa nating kasama sa iglesia is dahil, nalipat pala siya ng trabaho. So, napakalayo na siya sa bahay-sambahan. So, sa madaling salita, medyo nagkaroon na ng barriers in terms of transportation. So, definitely magko-cause po 'yan ng tinatawag nating abrupt na change sa kanya pong church attendance. So, sa madaling salita, we have the reasons, okay, para po magsiyasat before po tayo gumawa ng ano, ng judgment. Minsan po, mas nakikita natin na mas madaling magbigay ng ano, ng comment before po natin, alamin ang sitwasyon. Pangalawa po, meron po tayong tinatawag na affective empathy, emotional. Kaya kanina, yung yung intellectual understanding of what is happening diyan po sa ating brothers or sa sisters, sa ating ano, sa ating iglesia. Ito pong emotional sharing or empathy, ibig sabihin, may mga kapatiran po tayo na magsasabi o outwardly ng ano po ang nararanasan nila sa buhay. For example, they will approach us at sasabihin, "Brad or sis, pwede bang magpadasal ako? Kasi ito ang pinagdadaanan ng aming pamilya. Nagkakaroon kami ng medyo kawalan sa material na bagay at pinansiyal. So, we wanted to ano, to ask a help from you even in prayer." So, doon po mararamdaman natin na ang isa pala sa dahilan kung bakit, medyo, naapektuhan yung yung ano, yung pagsisilbi o yung paggawa ng ating kapatid sa ministeryo ng Panginoon is because itong mga tinatawag nating financial o material na mga barriers, 'di po ba? Sa Galatians chapter 6 verse 2, ang sabi diyan, "Bear ye one another burdens and so fulfill the law of Christ." So, dapat po madama natin yung kabigatan na nararamdaman ng iba. Hindi po porke na maayos po yung pakiramdam natin, hindi porke na okay yung ano, yung buhay natin. Yes, ang saya-saya po nating gawin ang mga, mga sa loob ng iglesia. Halos araw-araw gusto po natin na nandoon sa mga ng Panginoon. Hindi po natin ma-expect na the same waiting o the same way rin po ang mararamdaman ng ibang kasama natin sa pananampalataya because they are, struggling. They are facing great challenges po sa buhay natin. So, the best way to minister to them is to feel, to empathize with them cognitively and emotionally.
Sa gano'ng paraan po napa-practice po natin yung responsibility natin towards them. In Matthew 7:12, ang sabi po diyan ng Panginoong Hesus, "Therefore all things whatsoever ye wouldn't that men should do to you, do ye even so to them, for this is the law and the prophets." Ito po yung tinatawag nating golden rule. Ang sabi po dito, malinaw, sinasabi, treat others as we would like to be treated by others. Kung ano yung gusto mong gawin sa'yo ng iba, dapat gawin mo rin sa kanila. Kung nagpapakita po tayo ng sympathy at empathy sa ating kapwa Kristiyano at kasama sa iglesia, gano'n rin po ang gagawin nila in the same manner. Yan din po ang mararanasan natin sa kanila. Pero kung ang ginagawa natin sa kanila ay kabaliktaran, yung mga bagay na hindi pang-Kristiyano, well, ano pong ine-expect natin, 'di ba? Sometimes po hindi maiiwasan that we follow the principle of retaliation. Kung ano ang ginawa mo sa iba, yun din ang babalik sa'yo. So, yung law of karma. Though hindi po yan applicable sa atin dahil po tayo yung mga anak ng Diyos. Tayo po ay govern ng mga salita ng Diyos, yung pong nasusulat sa Biblia. But human as we are, alam po natin kung paano po natin ma 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 maipapakita yung great consideration natin para sa ibang tao. We need to apply the teachings of the Lord sa buhay po natin, the way we treat others. So again, ito po yung pangalawa kung paano po natin mapipili na magbigay ng pagpapahalaga sa ibang tao, which eventually showing our responsibility to others. So ano po yung una? Awareness. Awareness through listening, observing, and acting our faith. Pangalawa po, through empathy. So, ang empathy po ay pwede pong intellectual understanding. Nalalaman natin, nakikita natin, at emotionally, nararamdaman natin ang kabigatan ng ating mga kapatiran. At ang pangatlo po at panghuling paraan po para mapili natin na magpakita ng pagpapahalaga sa ating kapatiran sa iglesia at kasama sa pananampalataya ay ito pong intention. Intention is the third way to choose how to care. So, it is our responsibility to act on the needs of our brethren. Pero dapat umakto po tayo o mag-respond po tayo sa responsibility ito with pure intention. Hindi po yung tinatawag na pagkukunwari, hindi po yung pagbabalat kayo. Kasi nakikita ng Diyos ang bawat galaw ng ating puso. Alam niya po kung ito pang ginagawa natin ay talagang ginagawa natin out of love, out of compassion. So when we say intention, it is a mental state that represents our goal or objective to extend our hands to others, sa ating mga kapatiran. James 1:22, ano po sabi diyan? But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Okay? Hindi po dapat pakitang tao ang pagkilos natin para ma-effect po natin yung responsibility natin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos at bilang kabahagi ng katawan ni Kristo. Our intention must sprang from within, mula po sa kaibuturan ng ating puso. In Proverbs chapter 16 verse 9, ang sabi po diyan, "The Lord searcheth all hearts and considereth all the imaginations of the thoughts." We cannot hide anything from the Lord. Even the thing that we think, alam po ng Panginoon. So, it is the purpose or aim that motivates our actions and behaviors, yung pong intention. Dapat ang intention po natin pure, malinis. Kasi po ginagawa natin to not for men, but for God. But definitely, we are doing this above all kasi meron po tayong concern sa ating kapatiran. Nalalaman po natin na sa ganitong paraan, makakatulong po tayo na maibsan yung mabigat na dinadala ng ating kapatid sa pananampalataya. We do not know na sa pamamagitan po ng simpleng pagtapik sa balikat ng ating kapatid na nakikita nating nanghihina diyan sa iglesia. Sa simple lang po na pagsabing, "Halika, magdasal tayo," yan po ay nagbibigay po ng kagalakan sa kanilang mga puso that in spite of the struggle na pinagdadaanan nila, nali-lift up po yung kanilang mga spirit, okay, because of our words. So, in Galatians chapter 6 verse 10, ang sabi po diyan, "As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith."
gawin po natin with pure intentions ang lahat ng bagay, especially po daw doon sa mga kasama natin sa pananampalataya diyan po sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. So, kinakailangan po ang intention natin, dapat po haom or align po diyan sa mitiin o hangarin ng Diyos. Kinakailangan po na gampanan natin ang ating responsibilidad sa ating mga kapatiran ng taos-puso at wala pong halong yung pag-iimbot, walang halo ng pagkukunwari. We are really doing it, 'di ba? Dahil gusto po talaga natin. Either it is a conscious intentions, unconscious intentions, deliberate intentions, or spontaneous intentions, basta po nagmumula sa puso natin, napakahalaga po 'yan. So, no matter kung paano po natin ginagawa at pinapakita 'yan, so nakikita po ng Panginoon ang pita ng ating mga puso. In James 1:22, ini-emphasize po diyan yung importance ng ating action. It warns us against doon po sa simpleng pakikinig lang ng mga salita ng Diyos without translating it into good deeds. 'Di ba? So, if you choose to care, it requires a conscious intentions, a deliberate act. Conscious, alam natin ang ginagawa natin. Deliberate, ginusto po natin gawin ito. Okay? Para sa ating Panginoon at para po sa ikabubuti ng ating kasamahan diyan po sa pananampalataya. Ang sabi po ng isang Christian writer, do all the good you can, by all means you can, in all the places you can, at all times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Ano pong ibig sabihin nito? It speaks the importance of actively applying good intentions in every small or big actions that we do para po sa ibang tao, para po sa ating mga kasama diyan sa iglesia, in our daily dealings in lives. In Philippians chapter 2 verses 1 and 2, malinaw po na sinasabi diyan ni Paul as an encouragement. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels of mercies, if any kindness, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Now, let us return to the question. Are we our brother's keeper? Yes, ladies and gentlemen of God. So we have this so-called spiritual responsibility towards everybody. Regardless kung ano po sila. Regardless sa status, sa kondisyon ng buhay, dapat po ipakita natin ang ating pagpapahalaga diyan sa ating kapatiran sa pananampalataya. We need to be aware of their needs. We need to have empathy towards them. And we need to act with pure intention. Ladies and gentlemen ng ating Panginoon, let us cultivate a more Christ-like attitude towards others. Huwag po tayong maging katulad ni Cain. Alam po natin exactly kung ano po yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang po para mabuhay sa ating mga pansarili lamang, sa ating kapakanan, kundi po para mabuhay na kasama po ng pag-unlad ng ating mga kapatiran diyan sa pananampalataya sa iglesia kung saan po tayo kabilang. So, the question here now as a challenge is, can we actively show care within our own family and church community? Kaya ba natin? Yes, if we really love the Lord, it will be manifested through our actions. So the challenge everybody, sa lahat po ng mga anak ng Panginoon, is dapat po i-connect natin muna ang ating sarili sa Panginoon. Let us put away our old self and embrace the new one para po sa ganun ma-intensify po yung ating desire to practice our responsibility towards others. So mga kapatid ko sa pananampalataya, yan po ang mga salita ng Diyos na ibinahagi sa atin ngayong gabi, naway mapulutan po natin ng isang magandang katuruan na siya pong magagamit natin sa ating pong desire to grow more in the knowledge and in the grace of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niya sa ating lahat sa gabing ito. Again,
Ladies and gentlemen, meron po tayong panawagan mula sa Panginoon. We are all ah, responsible towards one another. So, tayo po, sino pa po ba ang dapat magsama-sama kundi tayo po na may iisang pananampalataya, iisang Panginoon, at iisang paniniwala na mula po sa mga salita ng Diyos na kanya pong inihabilin diyan sa kanyang iglesia. So, sa pagtatapos po, I am inviting everyone to pause for a while and let us pray. Heavenly Father, as we come to the close of this evening's devotional, salamat po Panginoon Diyos, though virtually, ang iyo po mga salita, hindi po nagiging void. Kapag ito ay naisabuwag, O God, maraming mga puso ang makakatanggap, maraming mga puso ang mabibigyan liwanag. Salamat po dahil ngayong gabi, there are few individuals who were able to listen your words, to hear your words, O God. So we lift our hearts to you in gratitude. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita and even for the challenges to be more like you. Lord, we know that you are reminding us that we are our brother's keepers. Hindi po kami nabubuhay para lang po sa sarili namin. Meron po kaming malaking gampanin, Panginoon Diyos, sa aming pamilya, sa aming kapwa-tao, lalong-lalo na po sa iyo pong iglesia, sa aming kapatiran, kung saan po kami kabilang. Forgive us, Lord, for the times that we have ignored the needs of others. Grant us the discernment to see where your love calls us to act. We pray for empathy. We pray for concern. We pray for good intentions, O God. I-open ang puso po namin at isipan. Maramdaman po sana namin ang bigat na pinagdaraanan rin po ng aming mga kapatiran at hindi po kami maging madali sa pagbibigay po ng judgment. Help us to discern. Help us to understand. Help us to empathize with them. And may this empathy translate into action, prompting us to reach out with a listening ear, a helping hand, or a simple act of kindness. Guide us, Father. Tulungan mo po kami na magamit kami effectively sa iyong mga gawain, sa iyong ministry. Bless us all as we take our rest tonight. Thank you for everything, Lord God, for your loving kindness and faithfulness, and above all, for the salvation. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po at muli magandang gabi sa lahat. Muli po tayong magsasama-sama, God's willing, sa mga susunod na mga pagkakataon. Have a good night's sleep, everyone.